What's up mga kabakal, mga inaanak? And may tawag ka ba, Kuya AG, sa mga follower mo? Hindi, basta kayo lang pina-follow ko eh. Pag nakikita kong ano nyo eh, Facebook nyo eh. Ayun. Mga ninong eh. Ayun. Ayun. So, andito tayo ngayon sa Calatagan, Batangas. Kasama natin ang isang idol. Yan. Idol dito sa Calatagan and dito sa Pilipinas, mga inaanak. No? Kaibigan natin, Kuya AG Polo. Yan. Good morning. Napakilala ka, Kuya. Ako po si Anthony Garcia. Dito po tayo sa AG Polo Paraiso Farm, Calatagan, Batangas. Welcome sa inyo. Kayo nakikita ko lang sa Facebook. Panay-like ako ng like. May mga live ko yun at mga Facebook ano nyo, post nyo. Like ako ng like. Ang kulang kasi yung, at least now, dumadami na yung mga vloggers. Kulang kasi ng konting, kung sabag, ang kaala ng mga tao, ang sabong puro sugal lang, ganun lang. Kulang kasi mga shows na katulad ng sa inyo about bloodlines, yung history ng mga manok, mga breeders. So very interesting na story. Oo nga po. Kasi ang dami ko natutunan katulad ng mga ibang breeders ngayon na napupunta na may ganun pala silang bloodline, galing pa sa ganito. So kami mga breeder, sabi ko lagi ang sabong, ang pag-breed ng chickens is like learning a language. It never stops, di ba? So, yun. Saludo ako sa inyong material kasi pag napapanood ko, ganda ng hawak nila, oh. Si ganyan pala, may magandang breed. Tapos may ibang farm na po, kukuha ko ang idea doon. Then minsan, i-record ko, pakikita ko sa bata ko, ito, gayahin nyo itong mga flying pen, oh, ganun. So, it's nice. Tsaka, it's good for even sa mga beginner breeders. At saka sa mga breeders na hindi rin beginner, natutunan. Marami na kami natututunan. Opo. Ayun. Thank you. Thank you po. Thank you. Sponsored by Summit. Oh, sponsored by Summit, oh. Mineral water. Press from Calatagan yan. Eh, paano ka nahilig sa pagmamanok? Well, off camera, nagkakwento ko sa inyo. Nung araw, tatay ko kasi, hindi ako pinaglalaro ng mga toys. Sabi niya, mga bayo ka, stay outdoors. Actually, nowadays, kulang na kasi mga bata ngayon, sobra sa social media na lang, di ba? Telepono laging hawak, gadget. Ako kasi, nung bata, medyo mas matanda ako, alam ko sa inyo. Pero nung bata ako, wala naman mga iPhone yan eh. Wala po. So, talagang outdoors ako. So, learning how to ride sa Alabang, doon ako nakatira. Tatay ko, meron kaming alaga ng kabayo sa likod ng bahay. Yung mga nag-aalaga ng kabayo, pagkatapos ko sumakay, yung mga manok na hinihimas nila, nakikijoin ako. So ako naman, gusto ko, bitaw nga natin yan kung yung mga hinihimas yan. Meron pa, binubugan ng sigarilyo, di ba yung abo? Yung iba naman, kukuha ng soy, ilalagay sa pakpak. Talagang babasahin nila. Ako naman, himas kayo ng himas na. Ano ba meron yung manok na yan? So I was maybe 9 or 10 years old. So nagkaroon ako ng hilig na, sige, bitaw natin. Hanggang yun na. Natutuwa ako kasi pag may tumakbo, tawa kami ng tawa. So, yun ang naging ano ko. Bumili ako manok dito sa Calatagan. 300 pesos, minsan 500. Magbibitaw hanggang tumakbo. Di pa ako pinapapasok sa mga sabungan eh. So, mga age 12, 13, 14, medyo nakakapasok na ako ng konting singit sa sabungan. Doon, na ako. At pagka punta akong Pasay, bili ako manok na 1,000 kay Bigote. Hindi ko makalimutan yun eh. Bili ako manok doon, laban ko. Pag manalo yung 1,000, 1,500, okay na. This is mid-90s. Opo. Malaking pera na po yun, no? Oo, okay na yun. Pag may pumusta nga ng 11, sobrang big time na yun eh. Oo, sobrang big time ka na nun. Hindi ko makalimutan si Namang Ruming. Si Butchoy, si namatay na Butchoy. Siya pang kasador noon. So, yun, nahilig ko na talaga. Hindi ko na matanggal. I don't know kung sabihin mo, bisyo or... Pero, passion and yun lang. It became part of... hinahanap mo all the time, di ba? Ako naman, I like to breed chickens. Nag-enjoy ako nung nakaipon ako ng konting pera from my work sa Amerika. Sabi ko, one day magkakaroon din ako ng farm. Sabi ko, God willing, one day, hopefully, ma-fulfill ko yung dream na yun. So, ang unang dream ko was to play polo as a professional. I fulfilled that dream when I was 16 years old, 1998. I was selected in the World Cup. Ang sabag, Olympics ng Polo World Cup 1998. I was selected by Team USA
So, to represent the United States of America, dahil doon ako pinanganak, was a big achievement sa akin. Sabi ko, kung kaya ko gawin to, 16 years old, marami akong magagawa kung ito nagawa ko na at Tsaka this grabe age. po yun, no? Yeah, very... Napakabata nyo. Oh, may 300 nang nag-tryout. Buong Amerika. Alam niyo naman sports sa Amerika. Tapos, pagdating ko doon, medyo payat pa ako noon. Sobrang payat. Asian skin. Parang tayo. Kung tawagin mga tao doon sa Amerika, pag nakikita ng mga Pilipino, mga island boys. Di ba? Mga Pocahontas ang kulay. Kaya ako, bahala kayo. Basta ako, lalaro ko. So, it helped me dahil mga naging barkada ko was yung, I don't wanna say poor, but yung hindi masyadong fortunate na tao. Kasi yung mga tigalaga ng kabayan ng tatay ko, syempre, mga probinsyano sila. Hindi naman po silang educated katulad ng ibang tao. So, yun ang naging barkada ko. So, sabi ko, naintindihan ko yung hardships of life. So, in-apply ko sa paglalaro ko ng polo. So, naglaro ako. Na-select ako ng Team USA. Wala, pagtapos nun yung career ko. Doon na talagang umabot na sa, yan, inikot ko na yung buong mundo. Nalaro ko sa lahat ng mga tournaments na malalaki sa bansa, nalaro ko. I represented the Philippines. And all over the world, nakapag-compete na ako. Very prestigious tournaments sa buong mundo. Hanggang ngayon. Pagka ganun po ba, iniikot nyo yung buong mundo, iba-ibang kabayo rin yun. Yes, good question. So minsan, halimbawa yung mga kabayan na ginamit ko sa Argentina, pinalipad ko sa Amerika, ginamit ko doon. Tapos naglaro ko sa UK, London, noong 2015, nagpadala din ako ng kabayo doon. Tapos binalik ko rin sa Amerika. Ang problema kasi minsan, pag iniiba mo yung equator, above the equator or south of the equator, nag-iiba yung kabayo. It's just like a chicken. Some countries is not conducive for kabayo. Like the Philippines, hindi po siya conducive sa kabayo. It's conducive for chickens kasi chicken can handle the heat. Pero ang kabayo, it's not yung purong thoroughbreds na ginagamit namin sa polo. It's not ideal dito sa Pilipinas dahil yung nutrients, tubig, feeds, and the grass, natural resources of the earth, is not conducive sa kabayo dito sa Philippines. In my opinion. Opo. Pero ano po ang difference ng kabayo na ginagamit sa polo tsaka yung mga pinakakarera? It's almost the same. It's almost the same. May kabayong pangarera ginagamit namin sa polo. So, it's the same. It just depends on the training. Pero kung ang manok, very complex pagdating sa breeding, like breed a straight breed to another breed, 1/4, 2, 3/4, 5/8, 15, 16. Ang kabayo ganun din. Marami din siyang variables. May pedigree din po talaga. It's worse dahil mas matanda yung mga pedigree ng kabayo kaysa sa manok. And manok is fast results. 'Di ba? Mag-breed ka 7 months, 6 months may results ka na kung ano meron. Ang kabayo ang tagal ng results. So it's more long term. Pero sir, di ba yung iba, parang nabalitaan ko lang po, pag nag-champion po kayo, pinapa-auction po yung kabayo. Diba? Yeah, minsan ginagawa din nila 'yon. They auction it, yung especially sa race horses. Ang one comparison ko ganito. A bad chicken can beat a good chicken. Because of the nature ng sport natin. It's long knife and it's may konting may patsambahan na palo eh. May swerte. May swerte ng konti eh. A good horse will never lose to a bad horse. Gets? Apo. So a bad chicken na let's say halagang 1.5 sa bayong mo binili kay Bigote sa Pasay. Matatalo yung alas na manok na halagang 20,000 because of the nature of the sport na long knife po siya. Nakaka-chamba rin siya. Pag na-connect yan, pag mamilay, ayos na. Ang sa kabayo, ang kabayong bulok, kahit anong gawin mo, hindi yan matatalo yung kabayong magaling. In other words, let's put it this way. Let's get the best driver na F1 driver, si Max Verstappen. Tapos, tayo. Mangarera lang tayo. Hindi truck ang pinag-uusapan na straight away. Sige, maski truck. Pag pinasakay mo si Max Verstappen sa isang Toyota Corolla at tayo sa Ferrari, siguro naman matatalo natin siya. Hindi ba? Tama. Ganun, di ba? Ngayon,
ang manok, hindi mo masasabi kasi meron nga tayong chance of luck. So, yan ang comparison ko lagi sa kanila, is that a good horse will never lose to a bad horse. Lagi sinasabi nga po, parehas may tari yan. Correct. Diba? Correct. Pero sa kabayo, wala eh. Wala po. Sasabihin na parehas may paa pero hindi pa rin ubra. Correct. Iba, Kuya, iba kailan talaga. ka nag-start, kailan mo na-realize na mag-start ka ng mag-farm talaga ng manok? You know, ito'y kwentuhan na, kasi Tito Nene Araneta malapit sa akin. Si Boss Dong, hindi ko alam kung kilala si Kuya Dong, manager ng Araneta Coliseum. I was the youngest participant in the slasher. I was 15 years old and 3 months. In 1996. Sumali ako. And yung manok na sinali ko doon, may bigay sa akin ni Governor Subiri. Hindi pa ako binibigyan ni Tito Nene noon eh. After that year, binigyan niya ako eh. And actually, ang format nun dati, 2-2-4. Hindi katulad ngayon na 2-3-4. 2-3-4. Diba? 9-cock na siya eh. Dati, 2-2-4. Ang score ko was loss, win, loss. The first day. Pumasok ko ng final, nanalo ng isa, tapos natalo. So I think I scored 3.5 or 4 points. Sabi ko, medyo mahirap pala manalo dito. Hindi basta-basta ganun. So kinakwentuhan ako ng mga tao na, you have to breed chickens, hindi pwedeng pabili-bili ganyan. Sabi ko, wala naman ako na. Binudget, magkano lang binudget ko, bumili lang ako ng manok na. Kala ko sa 5,000, magagaling na eh. Bulok pala eh. Magkano po paradahan doon dati? Alam mo, ang pot money kasi noon dati was only 44. In 1995, 44,000. Ang minimum bet noon, 22. Mura pa. So, para maabot ko yung minimum bet, pupusta ko ng, I think, grupo namin, pumusta kami yung 5-5. Tapos pupusta kami sa kabila. Kasi minimum 22 eh. Magbalance eh. So 22 yung pusta namin, pero pusta namin 5-5, 15, pumusta kami sa kabila. Para umabot, just in case matalo, wala kaming pambayad na minimum. So yun ang ginawa namin para lang makasali. So sabi ko one day, kailangan ko rin mag-breed ng manok para makapag-compete. In fairness, after so many years, nakapag-runner-up naman kami ng twice, always short of 1 point or half a point. 2005, short a point. I think 2009, short half a point. So, always knocking on the door. At sabi ko noon, kung para sa'yo yan. One day, you just have to continue to fight and hope for the best, diba? So, sabi ko, sige, I need to breed. So, nagsimula ako mag-breed. Let's say 1997, 98. Almost 30 years ago. Nagsimula na ako mag-breed ng konti. Nag-share lang ako sa isang kaibigan ko dito sa bayan ng Kalatagan ng maliit na, wala pang 1 hektarya. I think, wala pang half hectare. Mga 1/4 hectare lang kami. 15-20 tipis. Ganun lang. Tapos nagsimula kami. And then, yun, hanggang naging hili ko na that when you expand. And sabi ko, when I have a little bit of money, nung naglalaro na akong polo in 2002, nag-acquire ako ng lupa. Nilagyan ko na ng 30 tipis, wala pang ruweda. Naglagay ako ng, yung staff house ko, yun ang tinirahan ko. I'll never forget. Kaya ayoko ipag-iba kasi diyan ako tumira nung binili ko yung lupa. Yan, staff house ko. Oh, ayun. Kung saan sila nakatira ngayon. So I always tell them, diyan ako tumira for, 8 years, 9 years, bago ako gumawa ng sariling bahay. So mamaya makikita natin. So, talagang from the bottom up. Kasi nga, hindi ako tinutulungan ng magulang ko pagdating sa sabong. So, halos hindi nga nila alam anong pag naggagawa ng anak nilang teenager, yung pala, yung pera niya nila. It's a good investment kasi yung lupa, tumaas na. So, naging family home namin. So, yun. Hanggang fast forward, nag-serious na ako sa breeding. Tsaka all the time I spend sa America, nakapag-collect na ako ng magagandang mga bloodlines at lahat yan, iikutan ko na.